Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging dalagang ina. Malaking pagkakamali ang nagpakasal ako sa'yo! Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Marami pa rin ang sumusunod sa isang lumang kasabihan upang makaiwas sa iskandalo na kung saan daw nadapa ay doon bumangon. Kung sinong lalaki ang nakakuha ng dangal ng pagkababae, dapat ay doon napakasal. Mga kaibigan, narito po ang aming tambok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Arlene, ano ba? Huwag ka na umiyak. Tana. Hindi ko kasi matanggap na magpapakasal ako sa isang lalaking hindi ko naman gusto, Ate Marisa. Oo, pero wala na tayong magagawa. Buntis ka eh. Handa ka naman panagutan ni Jess. Kaya tanggapin mo na lamang siya. Dahil siya ang magiging ama ng anak mo. Dinahan niya ako sa bilis. Hindi ko siya nobyo, ate. Nariyan na yan eh. Ang sabi nga na matatanda, kung saan daw nadapa, doon ka bumangon. Masama talaga ang loob ko. Napakahirap na magiging kalagayan ko. Biruin mo, habang buhay ko na makakasama isang lalaking nikatiting, ay wala akong pagtingin. Siguro naman, mapag-aaralan mo rin siyang mahalin, Arlene. Ewan ko, ate. Pero sa klase ng ugali meron ang Jess na yon, imposible siguro magkaroon ako ng damdamin sa kanya. Ngayon pa lang parang nakikita ko na magiging buhay ko sa piling ng demonyong yun. Sigurado magiging miserable ang pagsasama namin. Ikaw ang babae, Arlene. Kaya nasa sa iyo ang kagaganda ng relasyon nyo. Gawin mo ang lahat para makabuo kayo ng isang maayos na pamilya. Jess? Tinatanggap mo bang maging kabiyak si Arlene? Opo, tinatanggap ko po. Ikaw, Arlene, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Jess? Ulitin ko ang tanong, Arlene. Tinatanggap mo ba
bilang asawa si Jess. Ha? Opo. Dindo, naku, magugustuhan mo ulam natin ngayong hapunan. Paborito mo. Alam ko na kung ano niluto mo. Chicken adobo na may liver spread. Bakit alam mo? Siyempre. Uy, Ako may na magbubukas kumakatok. ng pito. Diyan ka lang. Ate Marisa, Jess, ikaw pala. O ano, napasugod ka. kailangan kong tulong nyo. Manganganak na si Arlene. Dadaling ko siya sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Marisa. Salamat sa Diyos. Nakapanganak ka na. Arlene, ang ganda ng pamangking ko. Ay, nako, ang ganda ng kombinasyon niyo ni Jess. Hindi ko pa nakikita ang anak ko. Mamaya, dadalhin sa'yo dito ng nurse ang baby. Padededehin sa'yo. Kasi yun ang normal na ginagawa. Kailangan, madede ng baby yung unang gatas mo. Dahil kumpleto raw yun ng antibacterial. At iba pang vitamin ang kailangan ng sanggol. Oh. Ngayon ka pa ba iiyak? Nakapanganak ka na? Alam mo ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Ayan ka na naman. Mabait naman sa'yo si Jess, diba? Pag-aralan mo lang suklian ang pagmamahal niya. Nakikita ko, maalaga naman siya sa'yo. Kaya katulad ng lagi ko ipinapayo, mahalin mo na rin siya sa ikagaganda ng inyong pagsasama. Ang bilis talaga ng panahon, Marisa, no? Magsasampung taon ang anak nating si Darwin. Oo nga, Dindo. Parang kailan lang, ano? Ang anak naman ni Arlene, magpe-first birthday na. Uy, oo nga pala, no? Malapit ng birthday ni Christian. Kaya nga excited din ang anak natin. Nagpapabili na ng damit na isusuot daw niya sa birthday party ng pinsan niya. Malapit na nga siya magbinatilyo. Na-excite pa rin siya sa first birthday ng pinsan niya. Kasi nga, nag-iisang pinsan niya si Christian. Parang kapatid ang turing niya doon. Nakita mo nga pag walang pasok yun, madalas nandun sa bahay ng tita niya. At tuwan-tuwan bine-baby talk ang kanyang pinsan. Kaya sa birthday ni Christian, ayun, nagpapabili ng bagong damit. O edi ibili natin. Sundin ang hilig. Dahil nag-iisa natin siyang anak. May naisip nga ako eh. Ano naisip mo? Hindi kaya panahon na para sundan natin si Darwin? Loko-loko! Hindi mo na kaya, oh. Ay, ah! Tulog na tulog pa rin si Jess.
Napuyat siya sa birthday party ng isang kasama niya sa munisipyo. Pasado hating gabi na siya nakauwi kagabi. Pero kahit lasing, naalala pa rin niya akong dala ng pasalubong na balot at siopaw. Tama si Ate Marisa. Mabait naman ang asawa ko. At aaminin ko, kahit nung unay galit ako sa kanya, ngayon medyo magaan na ang loob ko sa kanya. Alam ko, hindi magtatagal. Matututuhan ko na rin siyang mahalin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mom! 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 Habirin kita, Mama! Dapat bagsak ka! Patay ako! May tama ako! Nabaril ako ng pulis! Mom! Teka! Tama! Patay na nga ako! Bakit binabaril mo pa? Para siguradong patay ka, Papa! Hoy! Kayo mag-ama. Tama na muna ang paglalaro. Christian, halika, sumama ka sa akin. O sige na, anak. Mamaya, pagdating nyo galing sa palengke, itutuloy natin ang paglalaro natin, ha? At promise ko sa'yo, ha? Pagpasok ko bukas sa trabaho, dadaan ako sa tindahan ng mga laruan. Ibibili kita ng magandang baril-barilan. Oh, sige na tayo na, anak. Para maaga tayo makatapos ng pamimili. Ma, papasok na po ko. Pa. O sige, mag-iingat ka, Darwin, ha? Opo. Oh, may kalaban ng baon sa mama mo. Meron na po, Papa. Oh, sige po, tuloy na po ako. Sige, ingat. Binata ng anak natin, Marisa. Second year college na siya sa susunod na semestre. Mabilis talaga ang paglipas ng panahon, Dindo. Ilang panahon pa, mag-aasawa ng anak natin. Magiging lolo't lola na tayo. Kita mo nga yung anak ni Arlene, di ba? Si Christian. 7 taon na rin yung bata. Naku, kalikot na bata, oo. Nakikita ko, tuwang-tuwa naman si Bilas. Nung isang araw nga, nabutan ko na nagkakabakabayuhan yung mag-amay. Ako naman, nakita ko nagbabaril-barilan silang dalawa. Aliw na aliw si Jess sa anak niya. At alam mo, natutuwa ako. Tingin ko, natutuwa na ring mahalin ng kapatid ko ang ama ng anak niya. Mama! Tapos na po ba kayong mamalengke? Oo, Christian, tapos na tayo. Ay, teka! May nakalimutan pa pala ako. Ha? Ano pong nakalimutan nyo? Hindi pa pala kumpleto ang pangrekado ko sa lulutuin kong chapsuy. Hindi pa ako nakabili ng atay ng manok. Kaya iiwan muna kita dito, ha? Bantayan mo tong basket ng mga pinamili natin. Opo. Mabilis lang ako. Bibili lang ako ng atay. Opo. Basta, ha? Huwag kang aalis dyan. Bantayan mo yung pinamili natin. Baka may kumuha. Sandali lang ako. Opo, Mama! Pag-uwi namin, maglalaro ulit kami ni Papa. Hello, bata? Ikaw si Christian, hindi ba? Opo. Christian nga po pangalan ko. Sino po ba kayo? Bakit niyo po ako kilala?
Sino ang babaeng yun na lumapit sa batang si Christian? Ano ang magiging kaugnayan niya sa pamilya ni na Arlene? Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Dante Castro, Lawrence Chavez, at si Vilma Borromeo sa papel na Arlene. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako ang bukas.